Sir, maam pakiusap po. Ang tinig na iyon, basag at puno ng pagsusumamo, ay parang isang matinis na tunog na sumira sa katahimikang gusto sanang namnamin ni Marco de la Vega pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw. Galing siya sa isang sunod-sunod na meeting. Ang gusto na lang niya ay umuwi, magbabad sa mainit na tubig, at kalimutan ang bigat ng pagiging vice-presidente ng St. Jude Medical Center. Pero heto na naman. Isa na namang drama sa lobby ng ospital. Napabuntong hininga siya, hinigpitan ang hawak sa kanyang leather briefcase. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang eksena. 3 bata, gusgusin ang mga damit, ang nakapalibot sa admission counter. Ang pinakamatanda, isang batang lalaki na siguro ay mga 12 anyos, ang siyang nagmamakaawa. Pakiusap po iligtas niyo ang nanay namin. Nasa emergency room po siya. Isang babaeng nurse, na halatang pagod na rin at walang pasensya, ang sumagot ng pabalang. Nasaan ang pambayad ninyo? Nag-down payment na ba kayo? Hindi ito charity. Wala po kaming pera ngayon, maam, sabi ng bata, nanginginig ang boses. May dinukot ito mula sa bulsa. Isang maliit na gintong kwintas. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng counter. Pero ito po. Ginto po ito. Ito na lang po ang meron kami. Napairap ang nurse. Kinuha niya ang kwintas gamit lang ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang nandidiri. Ano nang gagawin ko rito? Hindi kami sanglaan dito, bata. Kailangan namin ng pera, hindi ng alahas. Balak na sanang maglakad palayo ni Marco. Sanay na siya sa mga ganitong tagpo. Bahagi ito ng negosyo. Ngunit nang masulyapan niya ang kwintas sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lobby, isang pamilyar na kislap ang tumama sa kanyang mga mata. Isang kislap na biglang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi. Hindi maaari. Napahakbang siya palapit, hindi na pinapansin ang mga taong bumabati sa kanya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa maliit na piraso ng alahas na iyon. Ang disenyo, ang simpleng kadena, at ang pendant, 2 letrang magkakabit, nakaukit sa paraang tanging siya lang ang nakakaalam. Eng at he. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Biglang naglaho ang ingay ng lobby. Ang mga mukha ng tao. Ang lahat. Bumalik siya sa isang hapon, 12 taon na ang nakalipas. Isang parke. Ang halimuyak ng mga bulaklak. At ang ngiti ng isang babae, ang kaisa-isang babae na minahal niya ng buong puso. Para sa'yo, sabi ng mas bata niyang bersyon, habang maingat na isinusuot ang kwintas sa liig nito. Marco at Elara. Habang buhay. Ang ganda, Marco, sagot ni Elara, habang hinahaplos ang pendant. Ang mga mata nito ay kumikinang ng higit pa sa gintong hawak niya. Ang mga mata nito ay kumikinang ng higit pa sa mismong alahas, puno ng pag-ibig at pangako. Huwag mo yang iwawala, ha, bulong niya sa hangin. Isang malakas na hikbi. Ang hikbi ng batang babae na nakasabit sa braso ng kanyang kuya ang pumunit sa mainit na alaala at naghagis kay Marco pabalik sa malamig at malupit na kasalukuyan. Bigla niyang naramdaman ang lamig ng aircon ng lobby. Ang matapang na amoy ng disinfectant. Ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kwintas si Elara. Ang mga batang ito. Tumingin siya mula sa kwintas patungo sa mukha ng batang lalaki. May hawig ba? Hinanap niya ang mga mata ni Elara sa bata. Ang hugis ng mukha. Kahit anong bakas. Pagkatapos ay tumingin siya sa batang babae na umiiyak ng tahimik, ang mukha ay nakasubsob sa damit ng kapatid. At sa bunso, isang maliit na batang lalaki na nakahawak ng mahigpit sa lailayan ng damit ng kanyang ate, ang mga mata ay malalaki at puno ng takot. 12 taon. Tumugma ang lahat. Ang edad ng panganay. Ang pagkawala ni Elara. Ang kwintas. Hindi. Hindi maaari. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng panganay na lalaki, nakita niya ito. Hindi ang mga mata ni Elara, kundi ang sarili niyang mga mata noong bata pa siya. Ang parehong hugis. Ang parehong determinasyon na kahit sa gitna ng pag-iyak ay hindi nawawala. At sa panga nito ang tigas ng panga na minana niya mula sa kanyang ama. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang binuhusan siya ng nagielong tubig.
Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na masakit, nakakagulat, at hindi maikakaila. Ang nurse, hindi pa rin tapos sa kanyang kawalang puso. Sige na, umalis na kayo kung wala kayong pambayad. Tigilan mo iyan. Isang malakas at may otoridad na boses ang pumutol sa kanya. Ang boses ni Marco. Napalingon ang lahat sa kanya. Ang nurse ay biglang namutla, ang bibig ay bahagyang nakabuka, kinikilala ang vice-presidente ng ospital. Bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Marco palapit at kinuha ang kwintas mula sa kanyang kamay ng may diin. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para manginig ang babae. Ako na ang bahala sa lahat, deklara niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matatawaran. Tumingin siya sa nanlalamig na nurse. Ihanda ang best private suite. Dalhin niyo ang pinakamagaling na cardiologist. Now! Natigilan ang lahat. Walang nangahas na kumilos o magsalita. Si Marco, hindi na sila pinansin. Ang kanyang mamahaling suite at ang tingin ng mga tao ay nawalan ng halaga. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng tatlong bata. Ang mga mata niya ay nakatuon sa panganay na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at kaunting takot. Iniabot niya pabalik ang kwintas sa bata. Salamat sa pag-aalaga mo dito, sabi niya, ang boses ay malambot na ngayon halos basag. At salamat sa pag-aalaga mo sa nanay mo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang tatlo, sa mga mukhang basa ng luha. Isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanyang puso, isang halo ng pananabik at matinding pagsisisi. Huwag na kayong mag-alala, bulong niya. Ligtas na ang nanay ninyo. Tumayo siya at naglakad patungo sa emergency room, ang bawat hakbang ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang ingay sa kanyang likuran ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na lang ang kanyang naririnig. Elara, nasa loob siya. Nag-aagaw buhay. At siya wala siyang kaalam-alam sa loob ng 12 taon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng isang cubicle kung saan may mga doktor na nagmamadali. At doon, nakita niya ito. Ang babaeng minsang naging mundo niya. Ang kanyang Elara. Ngayon ay payat, maputla, ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng maraming taon ng paghihirap. May kung anong aparato na nakakabit sa kanyang katawan, at ang tunog ng monitor ng puso ay mabagal at hindi pantay. Para siyang sinaksak. Ito ba ang nangyari sa kanya? Ito ba ang buhay na ibinigay niya sa kanya nang hayaan niya itong umalis? Lumapit siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang mukha ni Elara. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay nito, naramdaman ang panlalamig. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na para bang sa paghawak na iyon ay maibibigay niya ang lahat ng lakas na nawala sa kanya. Isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng sakit, pagsisisi at isang hibla ng pag-asa. Elara T. At sa ilalim ng kanyang mga daliri naramdaman niya ito. Isang bahagyang paggalaw. Ang mga pilik mata ni Elara ay marahang nanginig. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Elara ay ang lambot. Isang di pamilyar na lambot sa kanyang likuran, sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hindi ito ang magaspang at lumang kutson sa kanilang maliit na inuupahang kwarto. Ang hangin ay malamig at malinis, hindi maalinsangan at amoy pawis ng maghapong pagtatrabaho. May marahang ugong, marahil ay mula sa aircon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puting-puti ang kisam. Nang ibaling niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang kwartong hindi niya pa napasok kahit sa kanyang mga pangarap. Malawak. May malaking bintanang salamin na tinatakpan ng eleganteng kurtina. May sofa sa isang sulok at isang flat-screen TV na nakasabit sa pader. Nasaan ako? Isang alon ng panik ang biglang rumagasa sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalim na kirot sa kanyang dibdib ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Doon niya napansin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ospital. Nasa ospital ako. At kasabay ng realisasyong iyon, isang mas malakas na takot ang humigpit sa kanyang puso, mas masakit pa sa karamdaman niya. Ang mga anak ko di. Bulong niya sa kawalan. Nasaan ang mga anak ko? Pilit niyang inangat muli ang sarili, hindi alintana ang sakit. Kailangan niyang hanapin sina Miguel, Liana at Angelo. Iniwan niya sila. Paano kung? Dahan-dahan lang, Elara.
Ang boses na iyon. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 12 taon, ngunit nanatiling nakaukit sa kanyang puso at alaala. Napalingon siya sa direksyon ng pinto. At doon, nakatayo siya. Si Marco. Hindi na siya ang binatang payat na may mga pangarap sa mata na minahal niya. Ngayon, isa na siyang ganap na lalaki. Nakasuot ng mamahaling suit na tila hinulma para sa kanyang matipunong katawan. Ang buhok niya ay maayos na nakagupit. Ang tindig niya ay may bigat ng kapangyarihan at yaman. Pero ang mga mata niya, ang mga matang iyon ay pareho pa rin. Malungkot at puno ng mga tanong. Automatikong napahawak si Elara sa manipis na kumot at itinakip ito hanggang sa kanyang liig, na para bang isa itong kalasag. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya. Nakita siya ni Marco sa ganitong kalagayan, gusgusin, may sakit, talunan. Lahat ng pinagsikapan niyang itago sa loob ng maraming taon ay biglang nabura. Anong ginagawa mo dito? Ang nanginginig niyang tanong, ang boses ay halos hindi marinig. Lumapit si Marco, ang bawat hakbang ay mabigat. Umupo siya sa upuang nasa tabi ng kama. Nawalan ka ng malay sa emergency room. Tiniyak ko lang na maililipat ka sa maayos na silid. Hindi namin to kayang bayaran, mabilis niyang sabi. Ang isipin pa lang ang halaga ng kwartong ito ay nagdulot ng isa pang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan naming umalis. Huwag mong isipin yon. Ako na ang bahala sa lahat, malumanay na sagot ni Marco. Sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay, ngunit mabilis niyang binawi ito. Nasaktan ang ekspresyon sa mukha ni Marco, ngunit hindi na ito nagsalita. Natahimik sila, at ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Puno ito ng mga bakit, mga paano, at mga sana na hindi nila kayang bigkasin. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Bakit ang tadhana ay napakalupit para ibalik sa buhay niya ang lalaking pilit niyang tinakasan? Nay! Nanay! Ang katahimikan ay biglang nabasag ng masasayang sigaw. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang kanyang 3 anghel. Nagunahan silang tumakbo palapit sa kanya. Nanay, gising ka na, sigaw ni Angelo, ang bunso. Okay ka na po ba, Nay? Sobra po kaming nag-alala, sabi naman ni Miguel, ang kanyang matapang na panganay. Niyakap niya sila ng mahigpit, nilalanghap ang kanilang amoy. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Okay lang si Nanay. Huwag na kayong mag-alala. Nang kumalas siya sa yakap, napansin niya ang hawak nilang mga supot ng pagkain at mga bagong laruan. Napakunot ang noo niya. Saan galing yan? Bigay po ni Tito Marco, masayang sagot ni Liana, ang kanyang prinsesa. Tumingin ito kay Marco na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan sila. Ang bait-bait po niya, Nay. Sabi niya po, siya na raw po ang bahala sa atin. Nay, dagdag pa ni Liana, ang mga mata ay bilog at puno ng kawalang malay. Si Tito Marco po ba ang sinasabi niyong anghel na ipinadala para sa atin? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Elara. Ang kwentong iyon, ang kwento tungkol sa isang anghel na darating para tulungan sila, ay isang bagay na binubulong niya sa kanyang mga anak tuwing gabi kapag wala na silang makain, kapag tila wala ng pag-asa. Iyon ang kanyang pribadong panalangin, ang kanyang lihim na pag-asa. At ngayon, naririnig ito ni Marco. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya, hindi makatingin kay Marco. Narinig niya ang paghakbang nito palapit. Tumigil ito sa paanan ng kanyang kama. Hindi ako anghel nila, Elara. Ang boses ni Marco ay malumanay, ngunit may diin na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. At hindi lang sila basta mga anak mo, pagpapatuloy nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sila ang mga anak natin, tama ba? Ang tanong ay binitawan ni Marco sa hangin, mabigat at puno ng pinaghalong pag-asa at takot. Hinintay niya ang sagot ni Elara, ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Elara gamit ang mga salita. Pero ang mga mata niya, na biglang napuno ng luha at pagkatapos ay mabilis na yumuko para iwasan ang kanyang tingin, ay sapat ng kumpirmasyon. Mga anak natin. Paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa isip ni Marco.
Isang katotohanang dapat sana ay nagdulot sa kanya ng purong kaligayahan, ngunit sa halip ay may kasamang matinding kirot ng pagsisisi. May mga anak siya. 3. At sa loob ng 12 taon, wala siyang kaalam-alam. Habang siya ay abala sa pagpapayaman, sa pag-akyat sa hagdan ng korporasyon, si Elara ay mag-isang naghihirap para itaguyod ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak. Dumaan ang mga sumunod na araw na parang isang panaginip para kay Marco. Sa umaga, siya ang vice-presidente ng AC Jude, abala sa mga papeles at meeting. Ngunit pagdating ng hapon, lahat ng iyon ay isinasantabi niya. Ang kanyang mundo ay umiikot na lang sa loob ng private suite, kung nasaan si Elara at ang mga bata. Sinubukan niyang bumawi sa mga nawalang taon. Dinadalhan niya sila ng pagkain, mga laruan, mga aklat. Sinubukan niyang kausapin ang mga bata, na sa una ay nahihiya pa sa kanya. Isang hapon, nakita niya si Angelo na nakaupo sa sahig, mag-isang nilalaro ang isang maliit na robot. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Gusto mo bang maglaro ng chess? Tanong niya, kinuha ang chess set na ipinabili niya kanina. Tumingin sa kanya si Angelo, ang mga mata ay malaki at mausisa. Tumango ito. Naging magulo ang kanilang laro. Tinuruan ni Marco ang bata ng mga basic moves. Madalas ay mali-mali ang galaw ni Angelo, at madalas ay tumatawa lang sila pareho. Sa isang sandali, nang si Angelo ay seryosong nakatitig sa board, pinag-aaralan ang susunod na hakbang, nakita ni Marco ang sarili niyang refleksyon sa bata. Ang paraan ng pagkukunot ng noo nito, ang paraan ng pagkagat sa ibabang labi. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang tunay na ngiti, hindi pilit, hindi pang negosyo. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pakiramdam ng maging isang ama. Ngunit habang ang mga bata ay unti-unting nagiging komportable sa kanya, si Elara naman ay lalong umiiwas. Laging may dahilan para hindi sila mag-usap. Sasabihin niyang matutulog siya, o kailangan niyang tulungan si Liana sa pagguhit. Naglalagay siya ng isang pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa sama ng loob at sakit ng nakaraan. Isang gabi, naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Ito na ang pagkakataon niya. Elara, tawag niya ng marahan. Hindi ito lumingon. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa mga bata, Marco. Pero hindi mo kailangang gawin to, aalis din kami kapag lumakas na ako. Hindi, madiin niyang sabi. Hindi kayo aalis. Dito na kayo. Sa tabi ko. Humarap ito sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng pighati. Pagkatapos ng lahat, ganoon lang ba kadali para sa'yo, Marco? Na parang walang nangyari. Naalala niya ang nakaraan. Hindi ang masakit na paghihiwalay, kundi ang mga panahong puro lang sila tawanan at pangarap. Nakaupo sila sa isang bench sa parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Kakatapos lang ng klase. Siya, isang business student na may malaking ambisyon. Siya, isang simpleng fine art student na ang tanging yaman ay ang kanyang talento at ang kanyang ginintuang puso. Isinuot niya ang kwintas sa liig nito. Marco at Elara. Habang buhay, bulong niya. Hinawakan nito ang pendant at ang mga matay kumislap. Huwag mong iwawala yan, ha, sabi niya. Sin yan ng pagmamahalan natin. Pangako, sagot nito, ang ngiti ay abot hanggang tenga. Hinding-hindi. Naputol ang alaala. Ang init ng pangakong iyon ay napalitan ng lamig ng kasalukuyan. Bakit, Elara? Hindi na niya napigilan ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit mo ako iniwan? Walang pasabi. Naglaho ka na lang. May nagawa ba akong mali? Hindi mo ba ako minahal? Ang bawat tanong ay parang isang suntok na pinakawalan niya, hindi para saktan ito, kundi para ilabas ang sakit na kinimkim niya ng napakatagal. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ni Elara. Sunod-sunod. Tahimik. Niyakap nito ang sarili na parabang nilalamig. Hindi mo maintindihan, Marco. Ipaintindi mo sa akin, git niya, lumalapit. 12 taon, Elara. 12 taon akong nagtanong kung saan ako nagkulang. 12 taon kong pinaniwalaan na naipinagpalit mo ako. Umiling-iling si Elara, ang mga hikbi ay hindi na napigilan. Hindi totoo yan.
Kung ganoon, ano ang totoo? Sigaw niya, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa gitna ng kanyang mga luha, nag-angat ng tingin si Elara. Ang mga mata nito ay puno ng galit, ng sakit, at ng isang bagay na hindi niya mawari. At sa wakas, nagsalita ito, ang boses ay basag ngunit may diin. Kung gusto mo talagang malaman ang sagot, Marco, tanungin mo ang mahal mong ina. Tanungin mo ang mahal mong ina. Ang mga salitang iyon ay kumawala mula sa bibig ni Elara na parang lason. Sa sandaling masabi niya ito, isang bahagi niya ang nagsisi, ngunit mas malaking bahagi ang nakaramdam ng mapait na kaluwagan. Pagkatapos ng 12 taon, sa wakas, naibato niya pabalik ang bigat na mag-isa niyang pinasan. Natigilan si Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng lubos na pagkalito. Ang ina ko. Anong kinalaman niya rito? Bago pa man makasagot si Elara, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang tensyonadong pag-uusap. Isang nurse ang pumasok. Excuse me, Sir Marco, Ma'am Elara. May bisita po kayo. Nagkatinginan sila ni Marco, parehong nagtataka. Wala silang inaasahang bisita. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Ang hangin sa silid ay tila biglang lumamig. Ang lahat ng kulay ay tila naglaho. Isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pasilyo, at mula sa aninong iyon, lumitaw ang isang figura na pilit na ibinaon ni Elara sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Si Doña Victoria de la Vega. Hindi ito nagbago. Ang postura ay diretso pa rin at puno ng otoridad. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang suot na damit at alahas ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit ang pinakanagpatindig ng balahibo ni Elara ay ang mga mata nito, kasing lamig at kasing talim pa rin ang dati. Sa likuran nito, 2 lalaking nakaitim na suwit ang nakatayo na parang mga estatwa. Ina, gulat na tanong ni Marco. Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman? Hindi pinansin ni Doña Victoria ang sariling anak. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakapako kay Elara, sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may hindi maitagong pagkasuklam. Isang bahagyang pag-angat sa sulok ng kanyang labi ang nagsilbing ngiti, ngunit ito'y walang bakas ng anumang init. So, it's true, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay kalmado ngunit may kamandag. Nagbalik ka na nga. Otomatikong napaurong si Elara, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot. Bumalik ang lahat, ang takot, ang hiya, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga. Marco, anak, baling ni Doña Victoria sa anak, ang boses ay biglang naging malambing, ngunit para sa pandinig ni Elara, ito ay peke. Maiwan mo muna kami ng bisita mo. May mga bagay lang kaming dapat pag-usapan. Women's talk. Pero, Now, Marco, utos ng matanda, at sa isang salitang iyon, naramdaman ni Elara ang bigat ng kapangyarihan na kayang pasunurin kahit ang isang vice-presidente. Nag-aalangang tumingin si Marco kay Elara, pagkatapos ay sa kanyang ina. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago siya lumabas, binigyan niya si Elara ng isang tingin na nagsasabing ibabalik ako. Nang magsara ang pinto, ang malawak na silid ay tila biglang lumiit at sumikip. Naglakad si Doña Victoria palapit, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang martilyo na pumupukpok sa kaba ni Elara. Huminto ito sa tabi ng kama, tinitingnan siya mula sa itaas. Mukhang hindi naging maganda ang buhay sa'yo, panimula nito, walang bahid ng awa. At mukhang hindi rin sapat ang ibinigay ko sa'yo noon para tuluyan kang mawala. Wala po akong kinuha sa inyo, mahinang sagot ni Elara, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Nga pala. Ang iyong nakakainis na pride. Akala mo ba ihinahangaan kita dahil doon? Hindi. Lalo lang kitang kinasuklaman. Dumukot ito sa kanyang mamahaling Hermes bag at naglabas ng isang checkbook at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesang katabi ng kama. Magkano ka ngayon? Tanong niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Sabihin mo lang ang presyo mo. 1,000,000. 5. 10. Punuan ko lang ang tseke at pagkatapos ay maglaho ka na ulit. This time, for good. Dalhin mo na rin ang mga bunga ng pagkakamali ninyo. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Elara. Ngunit ang huling pangungusap, ang pagtawag sa kanyang mga anak na bunga ng pagkakamali,
ay ang nagpanting sa kanyang tainga. Biglang nag-init ang kanyang dugo. Nawala ang takot. Nawala ang hiya. Ang natira ay ang bagsik ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang mga supling. Nag-angat siya ng tingin, hindi na umiiwas. Sinalubong niya ang malamig na titig ni Doña Victoria nang nag-aapoy ng mga mata. Wala pong katumbas na halaga ang mga anak ko, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon at puno ng diin. At lalong walang halaga ang pagmamahal ko sa kanila. Kahit ibigay niyo pa sa akin ang lahat ng yaman ng mga De La Vega, hinding-hindi ko sila iiwan. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Doña Victoria, isang emosyong marahil ay bihirang maranasan nito. How dare you? Eder, putol ni Elara. Dahil ina ako. Isang bagay na marahil ay hindi niyo kailanman maiintindihan. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nahuli niya ang huling sinabi ni Elara at ang itsura ng kanyang inang hindi maipinta. Nahuli niya ang ina na nagsasabing, kahit kailan, hindi ka magiging karapat-dapat para sa anak ko. Isa kang kahihiyan sa pamilya De La Vega. Si Marco, ang mukha ay biglang dumilim sa galit at pagkalito, ay tumingin mula sa kanyang inang gulat na gulat, patungo kay Elara na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa galit. Humakbang siya papasok, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ina, anong ibig sabihin nito? Ano ang ginawa mo? Ang tanong ni Marco ay bumitin sa ere, puno ng bigat at pagbabanta. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakabawi na mula sa pagkagulat at napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elara, na nakayuko na ngayon, ang mga balikat ay nanginginig. Ano ang ginawa mo, ina? Ulit niya, mas madiin ngayon. Humarap sa kanya si Doña Victoria, ang tindig ay puno ng pagmamataas. Ang ginagawa ko ay ang pagliligtas sa iyo, Marco. Mula sa kanya. Noon at ngayon. Pagliligtas? Anong ibig mong sabihin? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ina. Huwag kang maging inosente, anak. Pinaniwala niya tayong lahat. Iniwan kanya para sa pera noon at babalikan kanya para sa pera ngayon. Napatingin si Marco kay Elara. Nakita niya ang sakit sa mukha nito nang marinig ang akusasyon. Isang bagay sa loob niya ang nagsasabing hindi ito totoo. Ang Elara na minahal niya ay hindi kailanman magiging materyoso. Ngunit ang sugat ng 12 taong paniniwala sa kasinungalingang iyon ay malalim. Hindi yan totoo, bulong ni Elara, umiling-iling. Talaga, hamon ni Doña Victoria. Kung ganoon, bakit ka bumalik? Bakit ngayon lang, kung kailan ang anak ko ay isa ng vice-presidente? Isang De La Vega. Huwag mo akong lokohin, babae. Alam na alam ko ang uri mo. Tama na, ina, sigaw ni Marco, hindi na makatiis. Hindi mo siya kilala. Mas kilala ko siya kaysa sayo, ganti ng kanyang ina, ang boses ay tumataas na rin. Alam mo ba kung anong ginawa ko noon, Marco? Inalok ko siya ng pera para iwanan ka. At alam mo ba ang sinabi niya? Tinanggihan niya. Dahil sa kanyang pride. At pagkatapos, ano ang ginawa niya? Tinalikuran ka pa rin niya. Dahil alam niyang sa huli, hindi ka susuway sa akin. Alam niyang hindi mo kayang iwan ang yaman at pangalan ng pamilya natin para sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang mga piraso ng nakaraan ay nagsimulang magbago ng hugis sa kanyang isipan. Hindi siya iniwan ni Elara para sa pera. Iniwan siya nito dahil sa kanyang ina. Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang karuwagan. Nakita ni Doña Victoria ang pagbabago sa ekspresyon ng anak. Nakita niya ang pagdududa na napapalitan ng pag-unawa, at ang pag-unawa na iyon ay pumapanig kay Elara. At doon, inilabas niya ang kanyang huling, pinakamalupit na sandata. Sige, sabi niya, ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Kung siya pa rin ang pipiliin mo, Marco, pagkatapos ng lahat mamili ka. Natigilan si Marco. Anong sinasabi mo? Mamili ka, Marco, sabi ni Doña Victoria, ang bawat salita ay may diin. Ang babaeng yan o ang buong yaman at pangalan ng mga De La Vega. Simula sa araw na ito, kapag pinili mo siya, wala ka nang babalikan sa pamilyang ito. Itatakwil kita bilang anak ko. Wala kang mamanahin kahit isang sentimo.
Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Elara ay napatingin kay Marco, ang mga mata ay puno ng takot. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Pero hindi pa tapos si Doña Victoria. Tumingin ito sa mga bata, na nagising na sa ingay at ngayon ay nakasilip mula sa kabilang silid, ang mga mukha ay puno ng pagkalito. At isa pa, dagdag niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Sisiguraduhin kong mapupunta sa akin ang mga bata. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluensya ko para patunayan sa korte na ikaw, turo niya kay Elara, ay isang unfit mother. Mahirap. May sakit. Walang kakayahang mag-alaga ng mga apo ng isang De La Vega. At ikaw, Marco, baling niya sa anak, kapag wala ka ng pera, paano mo sila bubuhayin? Iyon na. Ang huling dagok. Ang ultimatum na sumira sa lahat ng pag-asa. Nakita ni Marco ang purong takot sa mga mata ni Elara. Hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa mga anak nila. Takot na mawala sa kanya ang mga ito. Huwag-huwag ang mga anak ko di. Bulong ni Elara, nanginginig. Marco, umalis ka muna. May kailangan akong kunin sa opisina, sabi ni Do Victoria sa anak, senyales na tapos na ang usapan. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Marco. Huwag mong hintayin mga gwardiya ko pa ang magpaalis sa'yo, banta ng ina. Marco, sige na, pakiusap ni Elara, ang boses ay basag. Please umalis ka muna. Ako na ang kakausap sa kanya. Nag-aalangang tumingin si Marco kay Elara. Nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Isang tahimik na pakiusap. Labag man sa loob niya, dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid, nangangakong babalik agad. Nang maiwan silang dalawa, alam na ni Elara ang kailangan niyang gawin. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, at maging ang pagmamahal niya para kay Marco, ay mas malakas. Hindi niya hahayaang masira ang buhay ni Marco. Hindi niya hahayaang mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Kung ang sakripisyo niya ang tanging paraan, gagawin niya ito. Ulit. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mga bata at wala si Marco, kumuha si Elara ng papel at panulat. Nanginginig ang kamay, nagsulat siya ng isang maikling liham. Pagkatapos ay kinuha niya ang gintong kwintas mula sa kanyang mesa. Ang kwintas na nagsimula at ngayon ay magtatapos sa lahat. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng liham. Hinalikan niya ang kanyang tatlong natutulog na anghel. Patawarin niyo si nanay, bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tahimik, na parang isang anino, inakay niya ang mga anak palabas ng silid, palabas ng ospital, at palayo sa buhay na halos abot kamay na sana nila. Ilang sandali pa, bumalik si Marco sa silid, dala ang isang maliit na baukwet ng bulaklak. Elara, tawag niya. Walang sumagot. Elara, ulit niya, pumasok sa loob. Ang silid ay tahimik at walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga laruan ay wala na. Tanging ang nakakabinging tunog ng aircon ang kanyang narinig. Napako ang kanyang tingin sa mesa sa tabi ng kama. Doon, sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nakita niya ito. Ang maikling sulat. At sa ibabaw nito, kumikinang na parang isang luha, ang gintong kwintas. Nabitiwan niya ang mga bulaklak. Ang mga talulot ay kumalat sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang sulat. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Marco. Patawad. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipaglaban. Alagaan mo ang sarili mo. Elara. Bagsak ang mga balikat, napaluhod si Marco sa sahig. Hinawakan niya ang kwintas ng mahigpit, ang matigas na metal ay bumabaon sa kanyang palad. Iniwan na naman siya. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ngayon, alam na niya ang lahat ng dahilan. Elara Santos. Ang ingay ng bus station sa Cubao ay isang perpektong salami ng kaguluhan sa loob ng puso ni Elara. Ang sigawan ng mga konduktor, ang ugong ng mga makina ng bus, ang amoy ng usok at alikabok, lahat ay naghahalo-halo, ngunit walang makatatalo sa ingay ng kanyang sariling isipan. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Liana at Angelo, habang si Miguel naman ay nakasunod sa likuran niya, dala ang kanilang nag-iisang bag na puno ng ilang piraso ng damit. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Liana, ang boses ay maliit at puno ng pagkalito.
Bakit po tayo umalis? Iiwan na po ba natin si Tito Marco? Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Elara. Napayuko siya at pinantayan ang anak. Hindi natin siya iniiwan, anak. Kailangan lang nating umalis para maging maayos ang lahat. Isang kasinungalingan. Alam niya. Pero paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang kanilang pag-alis ay isang sakripisyo? Na sinisira niya ang sarili niyang puso para buuin ang kinabukasan ng lalaking ama nila? Para ito sa inyo, bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Para ito sa kanya. Humanap sila ng maupuan sa isang mahabang bangkong metal. Malamig at matigas. Bumili si Miguel ng 3 pirasong tinapay at isang bote ng tubig mula sa kanilang natitirang pera. Habang pinanonood niya ang kanyang mga anak na kumakain, naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha na hindi na niya napigilan. Tapos na. Ito na ang katapusan. Babalik sila sa dati. Sa pagtatago. Sa paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito mas masakit. Dahil nakatikim na sila ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ay binawi rin sa kanila. Sa isang maliit na karinderya sa tapat nila, may isang lumang TV na nakasinton sa isang news channel. Nag-uulat ito tungkol sa isang malaking pagtitipon. Isang anniversary gala. Hindi niya ito pinansin hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Ang taunang pagdiriwang ng De La Vega Foundation na pinangungunahan ng matriarch na si Doña Victoria de la Vega. Otomatikong napalingon si Elara sa GE. Nakita niya ang karangyaan ng pagtitipon, ang mga taong nakasuot ng magagarang damit. At sa entablado, nakatayo ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ngumingiti sa mga kamera. Gusto na sanang umiwas ng tingin ni Elara, ngunit biglang nagbago ang eksena. Isang lalaki ang umakyat sa entablado, mabilis na lumakad patungo sa podium. Si Marco. Napatayo si Elara, ang tinapay na hawak ay nahulog sa sahig. Marco T. Marco de la Vega. Hindi siya nagpunta sa mga bus station. Hindi siya nagpunta sa pier. Alam niyang walang saysay na habulin si Elara. Iyon ang ginawa niya noon, ang maghintay, ang umasa. Ngayon, iba na. Habang minamaneho niya ang kanyang kotse patungo sa Grand Hotel kung saan ginaganap ang party, ang sulat ni Elara at ang gintong kwintas sa kanyang bulsa ay parang mga baga na nag-aalab. Hindi na ito simbolo ng pagkawala. Ngayon, simbolo na ito ng laban. Naintindihan na niya. Ang pag-alis ni Elara ay hindi karuwagan. Iyon ang pinakamatapang na uri ng pag-ibig, ang uri na kayang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa taong minamahal. At hindi niya hahayaang masayang ang sakripisyong iyon. Kung ang kapangyarihan at pera ng mga De La Vega ang pader na humaharang sa kanila, kung ganoon, gigibain niya ang pader na iyon. Mula sa loob. Pumasok siya sa ballroom, hindi pinapansin ang mga bumabating kakilala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado kung saan ang kanyang ina, si Doña Victoria, ay nagbibigay ng kanyang talumpati, puno ng mga ngiti at papuri sa sarili. Naghintay siya. Nang matapos ang palakpakan para sa kanyang ina, at bago pa man makapagsalita ang MC, naglakad siya paakyat. Mabilis. May determinasyon. Narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang gulat sa mukha ng MC. Nahagip niya ang nagtatakang tingin ng kanyang ina. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Ako po si Marco de la Vega. Humarap siya sa kanyang ina. Ang ina kong iginagalang ninyo ang matriarch ng pamilyang ito ay siya ring sumira sa buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga kamera ng media ay mabilis na tumutok sa kanya. 12 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag. Pinilit niyang iwan ako ng babaeng mahal ko, gamit ang pera at pananakot. At nang hindi iyon umubra, nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niyang iniwan ako para sa pera. At ako, bilang isang duwag na anak, ay naniwala. Si Doña Victoria ay namutla, sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ni Marco. Ngayon, nagbalik na siya. At kasama niya ang 3 bunga ng pagmamahalan namin. Ang 3 kong anak. Mga apo ninyo, ina.
Tumingin siya sa mga kamera sa bawat panauhin. At ngayon, pinapipili na naman niya ako. Ang yaman at pangalan ng pamilyang ito o ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay binitawan ang mga salitang magpapalaya sa kanilang lahat. Tinatanggalan niya ako ng mana? Fine. Dahil simula ngayong gabi, ikinakahiya ko na maging isang De La Vega kung ang kapalit ay ang pagtalikod sa aking totoong pamilya. Elara, kung naririnig mo to tapos na ang pagtatago. Ako naman ang lalaban para sa tin. Binitiwan niya ang mikropono. Tumama ito sa sahig, lumikha ng isang malakas at nakakabinging tunog. Tinalikuran niya ang entablado, iniwan ang kanyang ina na nakatayo roon, hindi na isang reyna, kundi isang talunang babae na nahubaran ng danga sa harap ng buong mundo. Elara Santos. Nakatayo lang si Elara sa harap ng GC, ang mga paa ay parang ipinako sa sahig. Ang mga tao sa paligid niya ay nagkumpol-kumpol na rin, nanonood ng live na iskandalo. Ngunit para kay Elara, sila ay hindi umiiral. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang alon na humuhugas sa lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya. Hindi niya inakalang kaya nitong gawin iyon. Hindi niya inakalang pipiliin siya nito. Sila. Ako naman ang lalaban para sa tin. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng pighati. Ito ay mga luha ng pagkamangha, ng pasasalamat, ng paglaya. Sa screen, nakita niyang bumaba si Marco mula sa entablado. Naglakad ito palayo sa kaguluhan, ang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Pagkatapos, dumukot ito sa kanyang bulsa. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Sa parehong sandali, sa gitna ng ingay ng bus station sa Cubao, ang luma at gasgas niyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa ay nagsimulang mag-vibrate. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ito. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap. Marco. Nakatitig si Elara sa screen ng kanyang cellphone, sa pangalan ni Marco na paulit-ulit na kumikislap. Sa paligid niya, ang ingay ng bus station ay tila humina at naging isang malayong ugong na lang. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Pinindot niya ang berdeng answer buton, ang kanyang daliri ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan niyang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hello, bulong niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Sa kabilang linya, narinig niya ang paghinga ni Marco bago ito nagsalita. Ang boses nito ay puno ng pagod, ngunit may diin at katiyakan na hindi niya pa narinig dati. Nasaan ka, Elara? Hindi siya kaagad nakasagot. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Elara, please tea. Pagsusumamo ni Marco. Umuwi ka na. Umuwi na kayo sa akin. Ang salitang umuwi. Isang salitang simple ngunit napakabigat ang kahulugan. Sa loob ng 12 taon, wala siyang matatawag na tahanan. Ang tahanan niya ay kung nasaan ang kanyang mga anak. Ngunit ngayon, may nag-aalok sa kanya ng isang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan siya ay kabilang. Nasa Cubao kami, sa wakas ay nasabi niya, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag kayong aalis dyan. Papunta na ako. Pagkatapos ay naputol na ang linya. Naghintay sila. Bawat minuto ay parang isang oras. Si Miguel, na napanood din ang lahat sa GC, ay tahimik lang sa kanyang tabi, ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Sina Liana at Angelo naman ay nakatulog na sa kanyang kandungan, pagod sa maghapong puno ng emosyon. Hindi nagtagal, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bus station. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Hindi na siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit. Nakaputing t-shirt na lang siya at pantalon. Mukha siyang simple. Mukha siyang totoo. Naglakad ito palapit sa kanila, hindi inaalintana ang mga taong nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elara. Nang makarating ito sa harap nila, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa, hinahayaan ang kanilang mga mata na sabihin ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng mga salita. Ang lahat ng sakit, lahat ng pangulila, lahat ng pagmamahal. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Elara ang ginawa ni Marco. Dahan-dahan itong lumuhod sa maruming sahig ng bus station. Hindi sa harap niya, kundi sa harap ng kanyang mga anak. Una, hinaplos nito ang buhok ni Miguel.
Patawarin mo ako, anak, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi niyo. Kung hinayaan kong ikaw ang maging tatay ng mga kapatid mo. Pangako, simula ngayon ako na. Tumingin si Miguel sa kanya, pagkatapos ay tumango, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Pagkatapos ay tumingin si Marco kay Elara. At ikaw, bulong niya. Patawarin mo ako, Elara. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan. Dahil naging duwag ako. Dahil hinayaan kong saktan ka nila. Umiling-iling si Elara. Tapos na yon, Marco. Ang mahalaga, nandito ka na. Tumayo si Marco at inilahad ang kanyang kamay. Halika na. Umuwi na tayo. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Elara. Inabot niya ang kamay ni Marco at naramdaman ang init nito na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas. Binuhat ni Marco ang natutulog na si Angelo, habang inakay naman ni Elara si Liana. Si Miguel ay sumunod sa kanilang likuran, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga balikat ay hindi nakasing bigat ng dati. Tila nabunutan siya ng isang dalahin na hindi nararapat sa kanyang edad. Habang naglalakbay sila sa gabi, ang syudad ay hindi na mukhang malupit at mapanghusga. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituin na gumagabay sa kanilang pag-uwi. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay nila ay simple lang. Tumira sila sa isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon ng mga De La Vega, ngunit sapat ang lawak para sa kanilang 5. Isang bahay na puno ng tawanan, ng amoy ng nilulutong pagkain at ng kapayapaan. Iniwan ni Marco ang kumpanya ng kanyang pamilya at nagsimula ng isang maliit na consulting firm. Hindi na kasing laki ng dati ang kanyang kinikita, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang mayaman. Si Elara naman ay muling nagpinta. Ang kanyang mga canvas na dati ay puno ng madidilim na kulay at malulungkot na imahe ay napalitan ng mga larawan ng pag-asa. Isang pamilyang naglalaro sa parke, mga batang tumatawa. Isang mag-asawang magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang hapon, habang naghahanda sila ng hapunan sa kusina, biglang nagsalita si Angelo, na abala sa paglalaro sa sahig. Papa, tawag nito kay Marco, pwede po paabot ng laruan ko. Natigilan ang lahat. Si Marco, na naghihiwa ng sibuyas, ay napahinto. Si Elara, na naghahalo ng ulam, ay napatingin sa anak. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Angelo si Marco na ti Papa. Dahan-dahang lumapit si Marco sa anak at iniabot ang laruan. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Walang nagsalita, ngunit ang silid ay napuno ng isang emosyon na mas matindi pa sa anumang salita. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito na iyon. Buo na sila. Isang weekend, nagpunta sila sa isang beach. Habang ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa dalampasigan, nakaupo sila ni Marco sa buhanginan, pinapanood ang mga ito. Dumukot si Marco sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang gintong kwintas. Sa tingin ko, oras na para ibalik ko ito sa may-ari, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Humarap si Elara sa kanya, at maingat niyang isinuot ang kwintas sa lig nito. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat, ngunit ang dulot nito ay init. Hinaplos niya ang pendant, ang T-E at T-E na magkakabit pa rin, matatag pa rin pagkatapos ng lahat ng unos. Dito ka na lang, sa tabi ko, bulong ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Habang buhay. Ngumiti si Elara, isang ngiting totoo at malaya. Hindi na siya sumagot ng pangako dahil hindi na kailangan. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosa sa kalangitan. Ang bawat alon na humahampa sa dalampasigan ay tila humuhugas sa huling bakas ng sakit ng nakaraan, at nag-iiwan ng isang pangako ng isang bago at mas maliwanag na simula. Ang kanilang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Elara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha sa ospital hanggang sa huling ngiti sa dalampasigan, naging karamay ko kayo sa bawat hibla ng emosyon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-asa, at bawat tibok ng puso ni Marco at Elara.
Nais kong ibahagi ang isang kwento, hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-iibigan, kundi tungkol din sa walang kapantay na sakripisyo ng isang ina, ang bigat ng mga maling akala, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad na siyang tanging tulay upang muling mabuo ang mga nasirang pangarap. Sana, sa kwento ni na Marco at Elara, napulutan natin ng aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa tapang na piliin ang tama, sa kakayahang magpatawad sa kabila ng malalim na sugat, at sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Kung may isang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Lihim ng puso.